Isang madugong digmaan ang magpapatuloy sa kabanatang ito, at dito ibubunyag ang kwento ng tatlong pinakamalalakas na mandirigma ng Royal Blues. Sa utos ng apat na lider, agarang sinimulan ang paghahanap sa kanilang mga target, ang tatlong makapangyarihang mandirigmang ito. Sa puntong to, babala agad, may mamamatay sa hanay ng Mother Goose at sa 5 pangunahing organisasyon. Hindi biro ang lakas ng mga mandirigmang ipinadala ng Royal Blues. Sila ang pinakamahuhusay sa kanilang hanay, mga mandirigmang handang harapin at alisin ang lahat ng balakid sa kanilang mga layunin. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Jack the Ripper Case Files Kabanata 35. Tatlong mandirigma. Sa pagsisimula ng kabanata, isang kamay na nanginginig habang may hawak na tasa ng tsaa ang makikita sa punong himpilan ng Thames Company. Ang may-ari ng kamay ay isang tauhan ni P-Man. Matapos niyang magdala ng 2 tasa ng tsaa sa isang silid, humingi siya ng paumanhin at agad na lumabas. Paglabas ng silid, bumuhos ang kanyang pawis, dala ng tensyon. Sa kanyang isipan, nagtataka siya kung bakit naroon ang isa sa mga leader ng Royal Blues, sa gitna ng sigalot ng 5 major organizations at Royal Blues. Sa loob ng silid, nagkaharap sina P-Man, isa sa mga leader ng 5 major organizations, at Ambrose, isa sa mga leader ng Royal Blues. Sa pagitan nila ay isang chessboard. Habang tahimik na nagmumuni-muni si Ambrose, pinagmamasdan siya ni P-Man. Sa isang galaw, inatake ni P-Man ang pyesa niyang kabayo sa chessboard at nagtapos ang laban sa isang checkmate. Nagkatitigan silang dalawa, ngunit biglang hinampes ni Ambrose ang kanyang tuhod, hindi na nito napigil ang pagtawa. Habang tumatawa, sinabi ni Ambrose na hindi niya maiwasang makita si P-Man bilang isang taong napakasama at hindi pala kaibigan. Dagdag pa niya, halos 50 taon na silang magkakilala mula noong magkasama sila sa militar, at sa lahat ng panahong iyon, walang nagbago sa pagkatao ni P-Man. Sa kanyang pagkainip, inaya niyang muli si P-Man na maglaro ng chess. Sa wakas, nagsalita si P-Man at sinabing si Ambrose rin ay hindi nagbago. Kasunod nito, tinanong ni P-Man kung ano ang silbi ni Ambrose sa kasalukuyang digmaan. Hindi sinagot ni Ambrose ang tanong. Sa halip, siya ang nagtanong, nawala na ba ang Holy Grail? Ayon kay Ambrose, kahit nalipol ni Jack at Noah ang lahat ng mga assassin na ipinadala ng Royal Blues, hindi pa rin mahihirapan si P-Man na harapin ang grupong Mother Goose, pati na rin ang tinaguriang Artist of Death, ang ating bida na si Jack. Natatawang idinagdag pa ni Ambrose na ang hirap talagang pakisamahan ni P-Man, ngunit walang naging reaksyon ito. Singit ni P-Man at sinabing tila nauubusan na ng oras ang Royal Blues sa pagkakataong ito. Sinagot naman ni Ambrose na tumatanda na ang kanilang hari, malapit na raw magpalit ng trono. Dahil dito, mahalaga ang misyon ng Royal Blues na muling pagsamahin ang 3 sagradong artifact. Sinabi ni Ambrose na nagpadala na sila ng 3 mandirigma para matiyak ang tagumpay sa misyon. Nagbigay naman si P-Man ng isang lihim na impormasyon. Ayon sa kanya, ang 3 mandirigma ng Royal Blues ay kilala sa kanilang mga bansag na Flame, Horn, at Scale. Ang 3 ito ang pinakamalalakas na mandirigma ng kaharian ng Inglaterra. Utos sa kanila na lipulin ang lahat ng puwersa ng kanilang mga kalaban. Tinapos ni Ambrose ang usapan sa pagsabing sa tingin niya ay natagpuan na nina Flame, Horn, at Scale ang kanilang mga target. Pinutol ni P-Man ang sinasabi ni Ambrose sa pagsasabing, checkmate, ulit ito sa laro ng chess. Tumawa si Ambrose at sinabing mahusay pa rin daw siya kahit natalo. Ngunit binara siya ni P-Man at itinama ang kanyang bilang, hindi ito ika-53 na talo kundi ika-499 na. Sa pagtayo ni Ambrose upang umalis, binitiwan niya ang payo kay P-Man na mag-ingat upang hindi ito maging bangkay sa totoong buhay. Tumugon naman si P-Man at sinabing si Ambrose ang dapat mag-ingat, balang araw, siya mismo ang aalis ng uban ni Ambrose. Paglabas ni Ambrose sa silid, iniwan niya si P-Man ng hirit, kahit tumanda ka na, P-Man, nananatili ka pa rin kasing higpit ng dati. Sa kanyang huling salita, iginiit ni Ambrose na ang Royal Blues ang magwawagi sa digmaang ito. Sa pag-alis ni Ambrose mula sa himpilan ng Thames Company, tumahimik ang paligid. Si P-Man, na tahimik na nakamasid, ay hindi man lang nagbitaw ng salita habang palayo ang karwahe ni Ambrose. Ang eksena ay biglang lilipat sa digmaan sa karagatan, kung saan ang walang patid na bakbakan ng magkabilang panig ay nagre-resulta sa isang nakakikilabot na tanawin. Sa gitna ng patong-patong na mga bangkay, matatanaw si Bjorn, isang napakalaking mandirigma na may hawak na higanteng palakol.
Nakangiting tinura ni Bjorn na siya'y naiinis dahil ang mahalagang barko niya ay ninakaw, ngunit idinagdag niya na magandang pagkakataon ang digmaan upang maibuhos ang kanyang galit. Namangha ang mga tauhan ni Bjorn sa kanyang kapangyarihan. Halos mag-isa niyang tinapos ang kalabang hukbo. Ayon sa kanila, tila hindi magiging malaking hadlang ang Royal Blues sa kanilang layunin. Habang inaasikaso ni Bjorn ang natitirang tauhan ng Royal Blues, pabiro pa niyang sinabi kung tapos na ba ito dahil pakiramdam niya ay pampainit pa lamang ang mga ito sa kanyang lakas. Sa kalagitnaan ng kanilang tagumpay, biglang may tumalon sa kanilang barko. Agad itong napansin ni Bjorn. Ang misteryosong lalaki ay hindi nagpakita ng takot. "Ikaw ba si Bjorn, ang Viking?" Tanong nito nang may matalim na tingin. Sinundan pa niya ng insulto, tinawag ang barko ni Bjorn na mistulang bangkang pandagat lamang. Sa galit, napasigaw si Bjorn, ngunit bago siya makakilos, inatake siya ng isang napakalakas na sipa mula sa lalaki. Nasalagman ito ni Bjorn, ramdam niya ang matinding lakas ng sipa. Tumilapon siya, kasama ang kanyang mga tauhan, na parang mga bilyard na bola sa epekto ng salpok. Bago pa siya mahulog sa dagat, nakapitan ni Bjorn ang sahig ng barko at mabilis siyang bumangon, galit na galit at handa ng bumawi. Ipinakilala ng misteryosong lalaki ang sarili. Siya si Power, ang Flame Knight ng Royal Blues, isa sa mga mandirigmang nabanggit ni Ambrose. Samantala, sa isang tahimik na lugar, matatagpuan si Mika, isa sa mga kasapi ng Mother Goose. Waring napaaga siya sa kanilang tagpuan ni Poggy. Habang naghihintay, ang dalang biskwit na para sana kay Poggy ay hindi na napigil ang kainin ni Mika dahil sa kanyang pagkabagot. Biglang may nagtanong mula sa likod, "Ikaw ba ay inutil mula sa Mother Goose?" Ito'y tanong ng isa na namang misteryosong lalaki. Tahimik na sumagot si Mika, "Ano ang kailangan mo?" Napahawak sa kanyang buhok ang lalaki bago sinabing, "Pwede bang mamatay ka na lang?" Gulat si Mika, ngunit kalmado niyang tinanong kung ano ang dahilan. Sinagot ito ng lalaki, "Dahil ako'y malakas, at nais kong patayin ang lahat." Inilahad pa nito na inutusan siya ng 4 na leader ng Royal Blues upang lipulin ang 5 major organizations, kasama na ang Mother Goose. Halata ang saya ng lalaki sa kanilang usapan, aniya, nasasabik siyang labanan ang malalakas na katunggali na maaaring sumabay sa kanyang lakas. Napuno ng inis si Mika sa nakaharap. "Hindi ko kailangan ng isa pang baliw na katabi." Galit niyang sabi. Tumayo siya ng mabilis at hinugot ang kanyang espada, agad na nagpakawala ng sword slash kung saan nakaupo ang kalaban. Ngunit laking gulat niya nang walang tamaan sa kanyang mabilis na atake. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang lalaki na nakangiti, nakaupo na sa isang sanga ng puno. "Patawad," wika nito, "ngunit ikaw ang mamamatay." Ipinakilala niya ang sarili bilang si Panse, ang Horn Knight ng Royal Blues, ang ikalawang mandirigmang nabanggit ni Ambrose. Sa isang masukal na kagubatan, tahimik na naglalakad ang isang lalaki, maingat sa bawat hakbang at tila may iniisip na malalim. Sa kanyang paglabas sa kagubatan, agad siyang binungaran ng matitinding ilaw na tila nanggagaling sa bawat direksyon. Ngunit higit pa sa nakasisilaw na mga ilaw, tumambad din sa kanya ang sangkaterbang mga baril na nakatutok sa kanyang katawan. Ang lalaking tinutukan ay si Mr. Fogg, isang figure na nagdadala ng panganib sanmang lupalop ng London. Mula sa isang sulok, lumapit at nagsalita ang ikatlong misteryosong lalaking may matalim na tingin. Sa mahina ngunit madiing tinig, sinabi nito, "Hindi dito matatagpuan ang hinahanap mo, Mr. Fogg." Wala daw ang kanilang mga leader sa base ng Royal Blues ngayon. Gayunpaman, hindi sumagot si Mr. Fogg. Sa halip, isang titig na naglalaman ng galit at paghahaman ang ibinigay niya, tila nagsasabi na alam niya ang sitwasyon at bawat galaw ng kanyang mga kalaban. Sa isip ni Mr. Fogg, kalkulado ang kanyang estratehiya at kabilang ang ating bida si Jack sa kanyang mga plano. Ramdam ng mga bantay ng Royal Blues ang malamig na halimuyak ng kamatayan sa paligid. Nagsimula silang manginig, tila nadarama nila ang nagbabadyang delubyo. Subalit kabaligtaran nito ang ikatlong lalaking nagngangalang Jude, kilala bilang Scale Knight ng Royal Blues. May tiwala sa sarili at matatag ang kanyang tindig, handa siyang harapin si Mr. Fogg. Ang dalawang mandirigma ay tila nalalapit sa isang labanang magpapayanig sa buong paligid. Samantala, sa digmaan sa karagatan, mababanaag ang tensyon sa mga tauhan ni Bjorn. Walang makapagsalita. Si Bjorn, kilala bilang Steel Berserker, ay pawis na pawis at halatang nababalot ng pangamba. Ang kanyang mga tauhan ay napahinto sa kanilang paghinga habang pinagmamasdan ang eksenang naganap sa harapan nila. Ang kamay ng Flame Knight, isa sa mandirigma ng Royal Blues, ay nakabaon ng malalim sa dibdib ni Bjorn.
Napadahak ng dugo si Bjorn, unti-unting nanghihina ang kanyang katawan, at muling tinanong ang sarili kung ito bang lahat ay totoo. Lumantad ang isang nakakatakot na tato sa likod ng Flame Knight, isang phoenix, simbolo ng kapangyarihang nakakabit sa proyekto na kabilang silang dalawa ni Mr. Fogg, ang Project G. Ang eksperimento ay naglalayong lumikha ng mga nilalang na maihahalin tulad na sa mga Diyos, at malinaw na naging matagumpay ito. Nang alisin ng Flame Knight ang kanyang kamay mula sa dibdib ni Bjorn, bumulagta na lamang ang Steel Berserker sa sahig, wala ng buhay. Ikaw ba ang tinatawag nilang Steel Berserker? Malamig na tanong ng Flame Knight, ngunit hindi na ito nakatanggap ng sagot. Pinangyarihan lamang ng katahimikan ang tagpo. Sa kabilang banda, makikita si Poggy sa isang lugar na puno ng bakas ng espadang nagdaan. Maraming pila sa paligid, bakas ng matinding labanan. Natagpuan niya ang katawan ng kanyang kaibigang si Mika, nakahandusay at may isang espadang nakatarak sa dibdib. Marahan niyang tinapik ang katawan nito, paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng kaibigan. Niloloko mo ba ako, Mika? Tumayo ka dyan. Naririnig mo ba ako? Hindi pa rin ito gumagalaw, at dahan-daang napagtanto ni Poggy na wala ng buhay ang kanyang kaibigan. Hindi niya napigil ang bumuhos ang kanyang mga luha. Iyak ng dalamhati at pagsisisi ang nangingibabaw. Mahigpit niyang niyakap ang malamig na katawan ni Mika, humihingi ng milagro sa langit. Sa isang sigaw na puno ng paghihinagpis, isinambit niya ang pangalan ng kaibigan, umaalingaw-ngaw sa kalangitan ang kanyang kalungkutan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa ilalim ng apoy, ito'y magsisimula. Ang hihip ng hangin, dalay pag-asa. Kasama ang mga Valkyrie, handang lumaban. Demigod sa tabi, ilaw ng daan. Inat ang tapap sa mga